W's. Bawal po ngayon ang walang overseas experience. Work experience sinisilip po natin ngayon na maigi, Mr. Chair. So sa side po ng DMW, wala po tayong dinift, Mr. Chair. Patuloy po yung heightened restrictions, yung deferment policy that was instituted during the time of Jollibee Ranara. Thank you, Secretary Hans. Napakaganda yung mga sinabi niyo po. Pre-departure screening, pinaigting, rights and responsibilities of the worker, sinabi sa kanila, sa PIDOS, contact number, and then bawal ang walang work experience na OFW natin pumunta sa Kuwait. Perfect, excellent, 100%. But hindi naman problema ang ating mga OFW. Ang problema, yung mga employer sa Kuwait. Sila ang problema. Mga OFWs natin masisipag. They don't even have experience because tayo mga Pilipino mapag-alaga. Ano bang ginagawa ng mga OFWs natin sa ibang bansa? Mag-alaga, maglinis. Sanay tayo mga Pilipino. We don't even need to teach them how to clean. Endemic na sa mga Pilipino yan na malilinis tayo sa sarili natin. Magaling tayo mag-alaga, magaling tayo maglinis ng bahay. They're not the problem. The problem is the employer. The problem is the Kuwaiti government, for crying out loud. We should focus and concentrate on how we can talk to these people sa Kuwaiti and to the employer and tell them enough is enough. You want our worker or workers? Then this is what we need you to do. Let's sit down and let's talk. At kapag hindi nyo kayang sundin to, then we will totally stop deployment. And maybe siguro pag-isipan later on, dahan-dahan tayo mag-pull out. And that's the only way to do it if I am to be asked. Palagi ko sinasabi rito, sana, na-lift na ba yung ban? Di ba? So, meron na bang bagong deployment sa Kuwait? Wala. Meron. And yung ba may mga overseas employment experience and the skilled workers? Yun nga, sir. Dapat wala muna eh. Why was it lifted? Di ba dapat wala muna? And then I've heard na last year, sana total ban. Hanggang hindi sila mag-ayos-ayos ng kanilang mga pag-uugali, ng kanilang sistema. Like I said, I would prefer or rather mawalan ng trabaho ang libo-libo kaysa naman ang kapalit noon isang buhay ng ating OFW. Sana naintindihan niyo ako. I get my point across. Kasi yun ang sinasabi ko po, Secretary, kung sinama niyo sana ako or invited kahit isa man lang sa Legis team ko pumunta sa Kuwaiti government na magkaroon ng bilateral agreement, ang una ko ipupush, katakot-takot na screening ang ginagawa natin dito sa ating mga OFW, NBI, police clearance, health, etc., etc., mayroong mga PIDOS. And yet, yung receiving end, wala. Malay natin kung yun ay may topak, siraulo, barumbado, rapist, magnanakaw, kriminal, etc., etc. Wala. Diba? Wala. In fact, there was this case I wouldn't forget na isang OFW natin inabusot na pauwi ko sa isang employer. After, I think, less than a couple of months, may kapalit na dumating. Pilipino pa rin. I don't know kung yung sinasabi ni Secretary na may whitelisting, etc. Nangyayari yun. Saan tayo nagkukulang dito? Now, pag-usapan natin once and for all, sana may kahinat na ito na ayoko na marinig na merong isang buhay ng ating OFW mabubuwis. Marami naman bansa dyan eh. Quiet lang ba? There's so many countries
who will be more than happy to receive our workers. Singapore, Hong Kong, dami na kung saan hindi minamaltrato yung ating mga OFWs. Dito sa Kuwait, paulit-ulit na lang. And yet, para tayong pinagpipilitan natin ang ating mga sarili na i-push sila doon. We feed them to the lions. That shouldn't be the case. Kailan po nagkaroon ng bilateral agreement na ulit? When was this? Sir, agreement 2023? po was 2018, dalawang Yung 2023 po, meron daw ata. hindi po, wala pong bilateral agreement noong 2023. Noong Okay, pero kailan po na-lift? 2018. Nung, I remember nung merong isang kababayan natin namatay at pinush ko na magkaroon muna ng ban. And then yes, we did declare na total ban ata para dun sa mga bagong papasok. I would like to acknowledge the President, Senator Mark Villar. Thank you for coming, Senator Mark. Diba? Ban po siya, Mr. Chair, sa mga walang overseas experience. So deferment po ang tawag noon ni Secretary Toots Ople nung So, iniulat ban niya. dun sa mga walang experience. Pag may experience, tuloy. May experience, pwede po, Mr. Chair. Pinapakita natin natin mga sarili. Are we making ourselves stupid? Are we people? A nation of stupid people sending our workers to the lion's den in Kuwait? Sabi ko na nga po kanina, hindi po natin kailangan experience yung pagiging katulong o sambahay. Sanay po tayo mga Pilipino. Lahat ng Pilipino magaling mag-ayos ng bahay, maglinis. Ba't pa natin kailan pa sila experience? Ang problema ay doon sa employer. Palagi na lang, kapag mayroong problema, ang tinitingnan natin, yung side natin, no, we're not the problem. The problem is Kuwait. The problem is the government of Kuwait not doing enough. Palagi natin sinisisi ating mga sarili. Like I said, Secretary, hindi kailangan na experience kung pagiging kasambahay lamang, sanay na sanay po yung ating mga OFW. Siguro, teach them about culture differences, which is madali yun. OFWs natin marunong mag-English. Kaya nga, hindi man tayo sa lahat ng bansa because kahit na grade 2 nakakapag-English, paano, unlike sa ibang nationalities. Sir, this is what I want you to do. And even if I have to talk to the President about this, and I will, ibalik natin siguro yung ban. Wala na munang new deployment. Stop. Yung mga nandun ngayon, may kontrata, sabi, gusto nila mag-renew ng kontrata, okay ako. Kaya lang, wala nang bago. Kung ano yung natitira doon, yun na yun. Tapos, renew ng contract sila, okay. Pero wag na tayo magpadala at sasabihin natin, kailangan may work experience. Like, again, hindi problema ang ating mga workers. Ang problema is doon. So, ito sana ang sinasabi ko. Dapat ang mga employer, meron tinatawag na neuroscreening. Ini-screen natin yung utak. Utak ba? Brain. No mga employers doon. Hindi ko naman sinasabi yung mga Kuwait ay siraulo. I'm not saying that. In fact, marami mga workers tayo doon na happy sila sa kanilang mga employers sa OFW sa Kuwait. Marami mga mababait na Kuwaiti. Of course, majority of the Kuwaitis are good people. But there are a number of them who are, ayoko na magsalita. So yun ang sasarain natin. So pwede ba yun? From now on, neuroscreening? Ang ini-screen natin yung, nakakatawa eh. Kung hindi natin, ang ini-screen natin yung OFW natin. And then yung agency. Of course, nakakatulong yun. Pero wala pa ako narinig na ini-screen natin yung employer. Ito bang si employer na si Abdul, walang bang pangalan niya? Ano ba ang mental health
nito? Stable ba? Ipanyuro. Ano ba ang record nito? Ito ba'y nakulong na? O ito ba'y may reklamo na sa kanya ng pananakit? Mga ganun ba? O magkano bang sweldo nito? May capability ba ito na magbayad? Baka lubog to sa utang at wala nang pambayad. Kasi isa sa mga reklamo ng mga OFWs natin ay hindi sila sasweldohan. No. Yun yung gusto kong mangyari. Huwag yung, sabi mo yung dati previous, hindi natin magpapadala na hindi experience. Kailangan yung agency mabuti. Of course. So can we do that? So ano pong dito sa suggestion ko, am I making sense? You are, Thank you, Mr. sir. Senate, Mr. Chair. Mr. Chair, ang una pong nasa sa isip ko is mag-require na i-account for all the OFW, especially the kasambahay in Kuwait at this stage. Kasi sabi niyo nga po, pagbawalan yung papasok, pero pang mga nandun. So ang nasa sa isip ko po, i-account for each and every kasambahay, kamustahin sila. Mhm. Dapat malinaw na nasa maayos silang kondisyon bago pa man tayo magpatuloy at this stage. Pangalawa, agree po ako sa inyo. There should be some screening, psychological screening or a level of determining whether qualified yung employer. Mhm. At kung dadagdagan ko pa, Mr. Chair, yung briefing na binabanggit ko po, tama kayo. Hindi lamang yan sa side ng ating kababayan. Dapat meron ding pre-employment briefing ang employer. Exactly. Kaya't haharap siya bago pa man umalis, haharap siya sa ating labor attaché o migrant workers office at doon ipapakilala niya yung sarili niya. At the technology, I suppose, will now permit na mag-usap sila habang nandito sa Pilipinas yung domestic worker at siya'y naroroon sa Kuwait para magkakitaan na sila sa muka at sa mata bago pa man umalis. So yan po ang nasa sa isip ko ngayon, Okay, sir, Mr. makasingit. Chair. Meron ba tayong ginagawang background check sa mga employer na to ensure sila ay may pera talaga? Meron naman po, Anong klaseng screening po Mr. ginagawa Chair, natin? Kasi karamihan, sir, kaya ko nabanggit yan, at alam niyo po ito kasi yes. kayo pong nilapitan ko, and I thank you. Paulit-ulit kita pasasalamatan dahil napakabilis niyo po umaksyon tuwing lumalapit ako kasama dyan si Arnel Ignacio. Yung bang wala silang pang sweldo. At ito pa pong napakasakit. Hindi na nga sinunod Sen. Mark, yung ating kababayan, ibibenta sa ibang tao o sa ibang kamag-anak. Ibibenta. Again, ibibenta. Hindi na nga sinweldohan, and then ibibenta, pagkakitaan, kukuha ng pera, bubulsa. Dahil wala namang capability pala itong employer na ito na magpasweldo. Yung sinasabi ko. So wala tayong ganong screening. Financial statement siguro. Tingnan ng record, anong trabaho mo? O baka ikaw ay tumatanggap lamang ng welfare from Kuwaiti government. Dapat hindi. You have to have a job. Kung wala kang trabaho, wala kang karapatan magkaroon ng kasambahay namin. You must have a job. Kasi nakikita ko may mga pattern eh. Walang trabaho, tumatanggap lamang ng pensyon sa Kuwaiti government. Bibigyan natin ng ating worker. No, that should be the case. Umaasa lang sa pensyon eh. Welfare. Pension. Welfare yun. Parang sinabi mo yung mga tumatanggap ng ayuda rito, kumuha ng kasambahay. God damn. So, dapat sir, go ahead po. Senator Mark, you have an opening statement. Yes. Please go ahead. Secretary, isang tanong lang po. Gusto ko lang malaman kung halimbawa criminal yung yung employer. Malalaman ba natin 'yon or kasi siyempre baka may criminal record or something. May way ba na malaman para malaman natin kung yung employer ay may criminal record? Kasi kawawa naman yung mga kasambahay natin kung isusubo natin sa isang, di ba na lang kung may pera, paano, actually masama na yan na walang pera, pero mas masama pa kung criminal pa yung magiging employer nila. So I'm just wondering baka may basic checking ba yan? Halimbawa criminal record? Kasi malalaman ka agad yun eh. Yes, pwede po nating malaman on our own, Mr. Senator,
right now ang sistema is yung private recruitment agency determines the qualifications on both sides. Pero tama po kayo, napapanahon na tayo na mismo ang gumalaw, tayo na mismo ang gumawa ng paraan para malaman precisely yung background check ng mga employers. Sa ngayon, we have tightened the grip on the foreign recruitment side in Kuwait. But yes, napapanahon na iharap mismo yung employer para makilala natin, malaman natin yung background at magkaroon ng sapat na preparasyon bago pa man pumunta doon yung manggagawa natin. Salamat at nagpapasalamat din po ako kay Senator Raffy Tulfo. Nagkaroon tayo ng ganitong klaseng pagtitipon para ma-discuss yung resolution para mabigyan ng karagdagang proteksyon ng ating mga OFWs. Salamat, Chairman. Thank you.